Magandang umaga po sa bawat isa sa atin. Tayo po ay maghanda na para sa panambahan na gagawin natin sa umagang ito. Ngunit bago po yun, tayo muna po ay manalangin. Dakilang Diyos, Ama namin sa langit, purihin ka sa aming mga buhay. Salamat po sa lahat ng mga bagay na ginagawa mo sa amin, Panginoon. Salamat po sa mga pagpapala na lagi mong pinaparana sa amin. Maging sa mga pagsubok na pinagdadaanan namin, Panginoon. Salamat po dahil mula doon kami po ay lalong nagiging matatag. Samahan niyo nga po kami, Panginoon, sa aming panambahan ngayon. At humihingi po kami, Panginoon, ng kapatawaran sa mga pagkakasalang nagagawa namin sa iyo. Minsan, hindi man namin sinasadya o sinasadya man, Panginoon, patawarin niyo po kami. Salamat po dahil ikaw ay Diyos na laging handang magpatawad sa aming mga kasalanan. At ito ay nagbubukas sa amin upang matanggap namin ang mga pagpapalang nakalaan sa amin. Sa umagang ito, Panginoon, kami po ay ihanda mo para sa aming pagsamba. Buksan mo po ang aming mga puso't isipan upang sa gayon anuman ang mensaheng dalhin mo sa amin sa umagang ito. Tunay, Panginoon, na ito ay tumimo sa aming mga puso. Maging liwanag sa aming lalakaran, Panginoon. Maging gabay namin, Panginoon. At nawa ang mga salitang yun, Panginoon, maging kalayaan din po namin sa mga bagay na mga gumugulo sa amin, Panginoon. Maging kagamutan kung kami man po ay may mga karamdaman. Patawad po, Panginoon, dahil kami ay laging nagkakasala sa iyo. Salamat po sa walang sawang pagmamahal sa amin, Panginoon, na minsan hindi kami karapat-dapat, Panginoon, pero nandyan ang tunay na pagmamahal mo sa amin. Sa umagang ito, amin pong iniaalay sa inyo ang aming mga sarili, maging ang aming mga awitin, ang aming mga handog sa iyong harapan, Panginoon. Tanggapin mo po ito bilang alay namin sa iyo, Panginoon. At ang aming mga tagapagsalita, ang aming pastor na gagamitin mo sa umagang ito, ikaw po ang siyang maglagay sa kanyang puso upang sa gayon, Panginoon, ano man ang marinig namin sa kanya, Panginoon, ay maging pagpapala po sa bawat isa. At sa aming paglabas sa paglabas namin ng iglesyang ito ay makagaan po sa aming kalooban at maging maganda po ang aming lalakaran. Maraming salamat po sa iyo, Diyos. Ito po ang aming samot dalangin sa tanging pangalan lamang ng iyong anak na si Jesus. Manatili lang po tayong nakatayo at tinatawagan po ang ating worship team. Isang pinagpalang umaga po sa bawat isa. Simulan po natin ang ating panambahan sa pagbabalik ng papuri at pagsamba sa ating Panginoong Jesus. Maaari po tayong umikot at kamayan at batiin ang ating mga kapatiran ng isang magandang umaga. Puso ko'y masaya pagkasama ko kayong sa Diyos umiibig. Ang puso ko'y masaya pagkasama ko kayong sa Diyos umibig. Kahit ang pagmasdan ng kanyang tanawin, na Diyos ang pinupuri natin. O ako'y masaya pagkasama ko kayong tanging sa Diyos ay umiibig.
Minsan pa po, patuloy pa po natin awitan ng ating Panginoong Jesus. Minsan pa po tayo po ay dumulog sa ating Panginoong Jesus. Lumapit tayo sa Kanya, magpakumbaba, humingi ng tawad sa mga pagkakasalang nagawa. Patuloy natin bigyan ng papuri at pagsamba ang ating Panginoong Jesus dahil tunay nga na walang katulad at nag-iisa lamang siya sa ating buhay. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilan
kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging
itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Purihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Purihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Kadakilan mo'y di mapapantayan. Kadakilan mo'y di mapapantayan. God, we praise and glorify your highest name, Panginoong Jesus. Maraming salamat, Lord God, sa pagmamahal mo sa amin. Maraming salamat, Lord, for giving us a chance, Panginoon, upang maging anak mo, O Diyos. Maraming salamat, Lord God, dahil pinili mo kami at inihatid mo kami dito, Lord God, sa sambahan mo upang purihin ka at upang sambahin ka. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa mga pagkakataon na ibinibigay mo sa amin, sa kagalingan, Lord God, na ipinaparanas mo sa amin, Lord God, sa tagumpay na ibinibigay mo sa amin, Panginoon, kahit na minsan hindi namin talaga ito deserve. Patuloy mo itong binibigay sa amin, patuloy mo ipinaparanas sa amin, Lord God, ang kabutihan mo na hindi nagmamaliw. Tunay nga, Panginoong Jesus, na wala kang katulad. Tunay nga, Panginoong Jesus, na nag-iisa ka lamang at ikaw lamang, Panginoon, ang aming sasambahin sa aming buhay. Purihin ka, O Diyos, dakila kang tunay. Purihin ka. In Jesus' name, amen and amen. Sige po, atin pong inihiling ang nais na magpasalamat sa Panginoon na dumako sa unahan at ating kilalanin ang kabutihan ng Panginoon sa ating pong mga buhay. Yung mga dumaan sa kaarawan at anibersaryo, yung mga may natatanging pagpapasalamat, iningatan sa mga paglalakbay at yung katugunan sa mga panalangin, kagalingan, kalakasan mula sa karamdaman. Tayo po ay manalangin, patuloy tayo magpasalamat sa Diyos. Tunay po, Panginoon, na nais naming itaas ka sa aming pong mga buhay, sa aming mga puso, sa lahat ng bagay na iyong ginagawa. Tanda ng iyong kabutihan, katakilaan sa aming pong mga buhay. Tunay po na hindi kayang i-describe ng aming mga salita kung gaano kalaki yung iyong pagmamahal sa amin, Panginoon, sa bawat araw. Yun po'y nararamdaman ng aming mga puso, ng aming mga buhay. Tunay po na sa aming paglapit ay naroon, Panginoon, ang iyong pagtugon. Hindi pa namin sinasabi sa iyo, pero ayon po sa iyong mga salita, ay alam mo na, Panginoon, yung mga laman ng aming puso at isip. Sa umagang ito, Panginoon, narito po sa unahan ng iyong mga anak na mayroong natatanging pagkilala at pagpapasalamat sa iyo, kapahayagan ng patuloy na pagkilala sa iyong
kapangyarihan sa kanilang mga buhay. Mga nagdaan sa kaarawan, anibersaryo ng buhay, mga nagdaan, Panginoon, sa karamdaman, pinagaling, pinalakas ng iyong kapangyarihan. Salamat po, Panginoon, sa mga pag-iingat mo sa mga paglalakbay. Salamat sa karunungan, kalakasan. Salamat, Panginoon, sa mga provision mo sa aming pong mga buhay. Salamat sa kagaling at kalakasan mula sa karamdaman. Salamat po, Panginoon, sa pagtugon sa aming mga panalangin. Salamat po dahil sa kabila din ng mga pagsubok, kami po'y maraming mga bagay na tututunan, Panginoon, sa mga bagay na ito. Tunay po, O Diyos, na ang lahat ng pagpapasalamat, pagkilala, pagluwalhati ay sa iyo namin itinataas, ibinibigay. Anumang laman ng aming mga puso, Panginoon, narito man kami sa loob, sa aming pong mga upuan, wala man kami sa unahan, Panginoon, nais po naming ipahayag sa iyo, ibigay sa iyo ang lahat ng pagpapasalamat na nais namin, Panginoon, na laman ng aming mga puso. Mangyaring nawa na sa pamamagitan po ng pagpapatong ng kamay ng iyong lingkod, iyo pong igawa sa iyong mga anak na nagpapasalamat ngayon ng iyo pong basbas at pagpapala. Ayan, magandang umaga po sa ating lahat. Ayan, isa nga hong malakas sa palakpak sa ating makapangyarihan at mabuting Diyos. Ayan. So matagal din po kayong hindi nakasama sa ating pong pagsamba nakagatong pong katulad. So, ilang buwan na lang. December na. Pasko na naman. Pero bago po yon, nabati nyo na po ba ang inyo po mga katabi? Ayan, good morning, good morning. Pati po yung ating mga kapatid na nasa ibayong dagat, bayang, ang tawag dyan, YouTube na manunood sa atin. So ngayon po umaga ay may paksa po tayo ng 10 Commandments o yung The 10 Commandments Sermon Series. So, ibig sabihin, nakaraang linggo, pinag-usapan na natin ang unang utos. Sige nga, ano po ang unang utos? Ibigin ang Diyos. Yan, ibigin ang Diyos. So ngayon pong umaga, may pinamagatan po ang ating paksa, walang katulad. Commandment number 2. Ayan. So alin po ang mas maraming utos? Ang nanay o ang Diyos? Sabi ng mga anak, ang nanay po, pastor, higit sa 10 utos. Hindi pa natatapos ang isa, mayroon pang iba. By the way po, ang 10 utos po, ito lang po yung pinakamahalaga para sa Diyos na dapat ho nating sundin. Aside from that, marami pang utos ang Diyos. Marami pang law ang Diyos na dapat ho nating malaman. So, wala katulad. Tama-tama po yung mga inawit natin kanina, walang katulad, walang hihigit pa sa Diyos. Amin po ba? So, ang commandment number 2, thou shalt not make any graven image. So, tingnan po natin muna yung commandment number 1. Ano ba yung commandment number 1? You shall have no other gods before me. Number 2, thou shalt not make unto thee any graven image. Ano yung number 3? Thou shalt not take the name of the Lord your God in vain. So, susunod na mga linggo po, yan po ang pag-uusapan natin para mas lalo po nating maintindihan. Umatinho tayo. Number 4, pang-apat, ay remember the Sabbath day to keep it holy. Para maintindihan po natin ang 10 utos na ito. Ito po ay madalas na nakikita lang natin sa tablet. Or ibig sabihin sa harapan ng mga simbahan. Mayroon po ba tayo dyan, Pastor? Wala. Dapat pala mayroon tayo, no? Nakalagay din ng 10 utos. Maganda pong maunawaan po natin bilang mga Kristyano, ano po yung 10 utos. Ano po yung panlima? Honor your father and your mother. So yung unang 4 po ay patungkol sa Diyos. Na 5 hanggang sa 10 utos ay patungkol sa tao. Ang unang mahalaga sa Diyos, siya mismo. Pangalawang mahalaga sa Diyos ay ang mga magulang. Sumunod po ay, you shall not murder. Number 6. Ano pa? Number 7, you shall not commit adultery. Ano pa? Number 8, you shall not steal. Number 9, you shall not give
false testimony against your neighbor. Number 10, you shall not covet your neighbor's house. So ngayon po, ang focus lang natin ay commandment number 2. Siguro bago matapos yung series na yan, saulado na natin yung 10 utos na yan. Ano po mga kapatid? So commandment number 2, thou shalt not make unto thee any graven image. Tayo po muna ay manalangin. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa umaga pong ito, Ama, amin po Panginoong hinihingi sa inyo ang inyo pong pagtubay at gabay sa amin. Panginoon, sa bawat isa sa amin na mag-aaral, ako po Panginoon ay iyo pong tagapagsalita. Hayaan niyo po Panginoon na mangusap po kayo sa akin at ang iyo pong salita mismo Panginoon, ang siyang tumimo Panginoon sa puso ng bawat isa Panginoon. Salamat po sa iyo po namin pinagkakatiwala Ama ang umagang ito. Maparangalan po namin kayo sa aming pong pakikinig. Maparangalan po namin sa kayo, Panginoon, higit sa lahat, sa aming pagsunod sa iyo pong mga salita. Sa iyo po namin pinagkakatiwala ang lahat, Ama. In Jesus' name we pray. Amen. Kung ating pong babalikan, bakit nga ba ibinigay ng Diyos ang 10 utos? Alam po ninyo, bago nung tinawag ng Diyos si Abraham para maging bansa niya, sa Genesis chapter 12, napakatagal na panahon, 430 years nakalipas. Sa panahon ni Moses, doon lang ibinigay po ng Diyos ang utos niya. 10 utos na mahalaga sa Kanya na dapat ho nating sundin. Bakit po? Pag babalikan po natin yung history, marami na hong tumira sa Kanaan. Marami nang tumira doon sa lupang pangako. At yung sa loob ng 400 years, ang mga tao po doon ay meron na pong mga kanya-kanyang Diyos. Alam niyo po kung mga pangalan, baka ipinangalan pa ho natin sa mga anak, no? Si Molek. Sino pa? Si Baal. Si Asherah. Minsan yung Asherah, napapangalan pa sa tao po, no? Pero yan po ay Diyosan noong unang panahon. Si Peor. So, yung mga tumira ho doon sa Kanaan, ay nagkaroon po sila ng kanya-kanyang Diyos. Bawat lahi may kanya-kanyang Diyos. Ngayon po, nung ibinigay ng Diyos kay Moses ang 10 utos, especially ito pong number 2. Ano po yung number 2? Thou shalt not make unto thee any graven image. Huwag kayong lilikha, gagawa ng mga inyong o hinugisan na anyong tao, ng anyong hayop, o lahat ng nakikita ninyo. Dahil po, mayroon nang nauna sa kanila na sumasamba sa mga anong uring anyo. Ano po? So sabi po sa Leviticus chapter 18 verse 21, sabi po ng salita ng Diyos, huwag ninyong ibibigay ang alinman sa inyong mga anak upang sunugin bilang handog kay Molek, sapagkat ito'y paglapastangan sa pangalan ng inyong Diyos, ako si Yahweh, sabi ng Panginoon. So ibig sabihin po, ang paghahandog ng anak, noong unang panahon, sinusunog yung anak bilang handog sa Diyos-Diyosang si Molek. Ang tawag po dyan ay infanticide. Paghahandog, pag-aalay ng anak, nasusunugin ito bilang handog na pagsamba. Yung bahubay utos ng Diyos. Labag po yan sa kalooban ng Diyos. Ang ibinigay lang na handog, paghahandog sa Panginoon, ay yung hayop na katulad ng inihandog ni Abel. Si Abel po ang unang naghandog sa Diyos sa pamamagitan ng hayop. Pero anak, hindi itinuro ng Diyos bago pa ibigay ang 10 utos. Ano pa po? Ano pa ang pagsamba? Sino mang Israelita, babae man o lalaki, ay hindi maaaring magbenta ng panandaliang aliw bilang pagsamba. So may maganto pong pagsamba sa panahon noon. Ang tawag po dito ay sexual worship. Kaya ho, sa history po ng Biblia, ayaw ng Diyos na ang lalaki ay magpapalit ng damit pang babae.
na ang babae magpapalit ng damit pang lalaki. Ang sabi ng Panginoon, kayong mga lalaki, huwag kayong magsusuot ng pambabaeng damit. Kayong mga babae, huwag kayong magsusuot ng pang lalaking damit. Bakit po? Pag ginagawa po sa panahon po yun, ito po ay pagsamba sa Diyos-Diyosan. Kapag ginagawa po ito ng mga unang tao sa Biblia, ito po ay pagsamba sa kanilang Diyos-Diyosan. Kaya ho hanggang sa panahon po ng New Testament, sabi ng Biblia, mga lalaki, huwag kayong magsusuot ng pambabae. Bakit po? May history mula sa Biblia, ito po ay pagsamba sa Diyos-Diyosan. Sexual worship. Ano po? Tingnan pa ho natin ang history. Leviticus chapter 20, verse 23, huwag ninyong tularan ang gawain ng bansang pupuntahan ninyo sapagkat iyon ang dahilan kaya ko sila itinakwil. So yung Israelites, ito yung mga panahon na dadalhin na ng Diyos, saan po? Sa lupang pangako. So yung mga naunang tao doon sa lupang pangako na tumira doon sa loob ng 400 years, pinagbigyan ng Panginoon na kung talagang itong mga tao ito ay titingin sa Diyos, hindi niya na paaalisin. Pero hindi ho nila ginawa. Kaya sabi ng Diyos, kayong mga Israelita na pinili ko, ako lang ang Diyos ninyo. Ako lang ang inyong sasambahin. So, sa 2 King chapter 17 verse 15, ano po nangyari? Bumagsak na po ang Israel. Ginawa na rin nila ang pagsamba na ginagawa ng pagsamba ng mga taong walang pagkakilala sa Diyos. Itinakwil nila ang kanyang mga utos. Sabi po rito, sinira ang kasunduang ginawa ni Yahweh sa kanilang mga ninuno at binaliwala ang mga babala niya sa kanila. Sila'y naglingkod sa mga Diyos ng walang kabuluhan, kaya nawalan din sila ng kabuluhan. Tinularan nila ang mga kaugalian ng mga bansang nakapaligid sa kanila na sa simula pa'y ipinagbawal nga ni Yahweh. Mga kapatid, ang unang utos o ang 10 utos, ibinigay po yan especially sa mga Israelites para maging huwaran. Hindi inaasahan ni Yahweh na ang ibang bansa ang sasamba at susunod sa kanyang ibinigay na utos. Ang binigyan ng utos ay ang mga Israelites. At ito po yung kanyang inaasahang sumunod. Tama po. Pero po, anong ginawa ng mga Israelites? Noong sila po ay binigyan ng utos ng Panginoon sa magitan ni Moses, nangako po ang mga ninuno ng mga Israelita, susunod po kami kay Yahweh. Susunod po kami sa batas ni Yahweh. Pero pagdating ho, along the way, 2 King chapter 17 verse 15, nakita ho natin, bumagsak. Hindi nila sinunod. Ano pa sinabi na Ezekiel chapter 11 verse 12? Ipapakilala ko sa inyo kung sino ako, sapagkat hindi kayo lumakad ayon sa aking mga tuntunin at hindi ninyo sinunod ang aking mga utos. Sa halip, namuhay kayo ayon sa tuntunin ng mga bansang nakapaligid sa inyo. Mga kapatid, ang mga utos ng Diyos, binigay ito sa Israelites para maging modelong bansa na bansang aabot sa kapwa nila bansa, sa ibang mga bansa, na magpapakita na si Yahweh lamang ang Diyos. Kaya ngayon po, magandang pag-aralan ngayong tayo po'y mga bagong henerasyong pinili ng Diyos. Tayong mga bagong henerasyon na hinirang ng Diyos dahil kay Kristo. Tayo po ang inatangan ng Diyos na gagawa ng mga bagay na iniuutos ng Diyos mula sa kanyang mga salita. Hindi inaasahan ng Diyos yung mga taong walang pagkakilala sa Kanya. Hindi inaasahan ng Diyos yung mga taong nasa paligid natin na hindi kumikilala sa Diyos. Ikaw at ako na naririto po ngayon na kumikilala sa Panginoon, ang inaasahan niyang gumawa. Amen po. Kaya, pag-usapan po natin ang pangalawang utos. Walang katulad, thou shall not make unto thee any graven image.
Ito po sa second command o commandment emphasizes the love of God for us. This is the commandment of His love. God is desiring our affection and our true worship. So dito po sa second commandment, pinapakita ng Diyos ano ang kanyang pamamahal, gaano niya kamahal ang kanya pong mga hinirang. At naghahangad po siya ng totoong pagsamba. Naghahangad po siya ng totoong pagsamba. Sa Israel po, naglagay siya ng mga panuntunan kung paano siya sambahin. Naglagay po siya ng kung paano maghahandog. Hindi pwedeng maghandog ang mga Israelita ng payat. Hindi pwedeng maghandog ang mga Israelita ng mga may depektong hayop. Laging the best ang hinihingi ng Panginoon. Tapos yung pinakamatabang parte, yun ang kanyang nais na handog. Ibig sabihin yung paghahandog po ay the best ang hinihingi ng Panginoon. Yun ang itinakda niya. Ngayon po, sa panahon po natin ngayon, hindi na ho tayo magdadala ng kambing. Siguro kung laging pagsamba ay magdadala tayo ng kambing, bawal baboy. Kambing, tupa, baka, toro, yan po ang pwedeng ihandog. Hindi po yung may pamantayan ng Diyos, ito lamang yung pwedeng ihandog pagsamba sa Panginoon, paghingi ng tawad sa Panginoon. Pero sa panahon ngayon, sabi po ng Romans chapter 12, verse 1 and 2, buhay mo, ang buhay natin, yung ginagawa natin, eto yung pagsamba nating ginagawa sa Diyos. Yung mabuting mga bagay na ginagawa natin, eto na yung iniaalay natin sa Diyos. Kaya every Sunday po, ang ating pong dala-dala ay yung mga ginawa ng Diyos sa buhay natin. At magpapasalamat tayo every Sunday, isa-celebrate natin ang kabutihan ng Diyos at sama-sama nating iniahandog sa Diyos ang kanyang ginawa rin naman sa ating mga buhay. In response, doon sa ginawa ng Diyos sa atin, gumagawa tayo ng mga bubuting bagay. Yan po ay pagsamba na tinutukoy ngayon sa New Testament. Sa magitan po, sabi ng Panginoong Jesus sa John chapter 4, verse 24, ano po? Tayo'y dapat sumamba sa Espiritu at katotohanan. So, ano nga po ba? What does the second commandment prohibit? Ano ba yung pinagbawal ng Diyos? Una, you shall not make idols. Sa verse 4, sabi po dyan, thou shall not make any graven image or any likeness of anything that is in heaven above or that is in the earth beneath or that is in the water under the earth. So mag-imagine na po kayo ng anumang uri ng nilalang. Sabi ng Diyos, huwag kayong gagawa na nagre-represent na ako yon, hindi ako yon. So ano pong pinagbabawal ng Diyos? Gumawa ng idols. Pero ngayon may mga tinatawag na tayong idol. So pag nakikita natin, tawag natin idol. So ibig sabihin ng idol, hinahangaan natin ng labis yung isang bagay o isang tao. So alam niyo po, ayon sa pagsusuri, mayroon talaga pong puwang sa puso natin, sa isip natin, at ito po'y bakante, walang makapupuno. Hindi kayang punuan ng ano paman. At ito po yung pilit at gustong punuan ng tao. Kaya po, akala ng tao pag mapunan ito, sa magitan ng mga bagay na nakikita niya o ginagawa niya, ito po yung higit niyang pinahahalagahan. Alam po niyo yung puwang na yon, yung bakante sa ating puso. Yun po, ang pupuno lamang yon ay ang manilikha natin, ang Diyos. Hindi po ito kayang punan ng mga bagay o ng mga gusto natin.
Hindi ho kayang punan ito ng mga bagay na nakikita ho natin. Sapagkat iniligay ng Diyos yung puwang na yon, natatanging kanyang pwesto lamang sa puso at sa buhay natin, kapatid. Kaya ang Diyos po, alam niya na mayroong bakante sa buhay natin, sa puso natin. Ito ang problema. Ang mga tao po ay laging naghahanap na gustong punan yung kakulangang yon. Gusto niyang punan. Sa kanyang paghahanap, namamali siya. Kaya dapat ho nating babalikan ang commandment ng Panginoon. Ano po? Anong commandment ng Panginoon? Huwag kang gagawa o huhugis na iyong pahahalagahan ng higit sa akin. Huwag kang gagawa ng imahe na iyong pahahalagahan, na iyong titingnan na mas mahalaga sa akin. Dito po madalas nagkakamali ang maraming tao. Alam ng Diyos po na pwedeng mangyari sa iyo at sa akin na maghahanap ka ng bagay na iyong pahalagahan kaysa sa Diyos. Nangyari na po ba sa iyo ito? Na minsan pinagpapalit po ninyo ang pagsamba. Minsan pinagpapalit ninyo ang pagsamba sa labahan. Minsan pinagpapalit ninyo ang pagsamba sa pagpunta sa mall. Minsan pinagpapalit po natin ang pagsamba sa mga bagay. Mga kapatid, pwede po itong kapag nagawa natin ng minsan, pangalawa, pangatlo, ilalayo ka na niyan sa Diyos. Kaya balikan ho natin yung nais ng Panginoon sa atin. Huwag kang gagawa ng bagay o imahe. Hindi lang po yung isipan po natin na imahe ay nakalagay sa altar. Hindi po. Hindi lang po yun. Mga bagay na na mas higit nating pinahalagang kaysa sa Diyos, that is pagsamba. So ang tendency ng mga tao ay gagawa ng mga bagay na pahalaga niya at ito ay pagbubuhusan niya ng atensyon. Pagbubuhusan niya ng atensyon. Minsan po, ang nagiging kapalit ng Diyos sa buhay natin, minsan nga cellphone lang eh. Hindi na makikinig ng mensahe ng Diyos. Ano pong gagawin? Magdududot-dot na lang. Minsan po, kaibigan eh. Inaya ka ng kaibigan, hindi ka na-attend ng church. Di ba? Pinahalagahan natin yung ating kaibigan. Kaya magandang balikan lagi natin ang 10 utos ng Diyos. Pangalawang utos ng Diyos, huwag kang gagawa ng imahe. So yung puwang po na yon sa buhay natin ay walang iba kundi tanging ang Diyos lamang ang pupuno. Tama po ba? Kaya kung maghahanap po kayo ng kapunuan sa buhay natin, nakakulangan, walang ibang gagawin, kundi ang Diyos, humingi ng kapunuan mula sa Diyos, makipag-ugnayan sa Panginoon. Ano po yung una ho? You shall not make idols. So pangalawang bagay na pinagbabawal ng 10 utos, what does the second commandment prohibit? Number 2, you shall not worship idols. So kung nakagawa ka na ng isang bagay, wag mong sambahin. Wag mong subukang gumawa. Pangalawa, wag mong subukang sambahin. Sabi po ng Exodus chapter 20 verse 5, you shall not bow down to them or worship them. Huwag kayong yuyuko. Kasi po ang yuyuko, luluhod sa harapan ng isang bagay upang sambahin ay kinagagalit ng Diyos. Bakit po? Ang sabi niya, I, the Lord your God, am a jealous God,
punishing the children for the sin of the parents to the third and fourth generations of those who hate me. Kapag inayawan natin ang salita ng Panginoon, pag inayawan natin ang sumunod sa Diyos, mga kapatid, hanggang third, fourth generation, sakop ng decision po natin ngayon. Kaya tayo po nakakaunawa ng salita ng Panginoon. No turning back. Hindi na ho natin babalikan yung ating maling mga paniniwala. Straight na ho tayo sa Diyos. Straight na tayo sa Panginoon. God hates idolatry. Galit ang Diyos sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosang hinuhubog ng tao. Maaring ito'y literal na hinubog. Maging ito ay isang bagay na iyong pinahahalagahan. Sabi po ng Deuteronomy chapter 6, verse 14 hanggang 15, huwag kayong maglilingkod sa Diyos-Diyosan ng mga bayang pupuntahan ninyo, sapagkat si Yahweh na iyong Diyos ay mapanibughuing Diyos. Kapag sumamba kayo sa Diyos-Diyosang iyon, magagalit siya sa inyo at lilipulin niya kayong lahat. Ganyan po ang Diyos natin. Ang Diyos ng Israel. Ang kagandahan po sa panahon po natin ngayon, yung biyaya ng Panginoon, laging na kay Kristo. Laging na kay Kristo. So ano po yung definition ng idolatry according to Webster? Sabi niya po doon, it is the worship of idols or excessive devotion to or reverence for some person or thing. So idolatry po ay hindi lang ho yung mayroong image sa sinasamba. Sabi diyan, ito po yung excessive devotion. Sobrang pinahahalagahan mo yung isang bagay. That is idolatry. Minsan na ho nakakalungkot tayong mga Kristiyano, nakiki-idol ho tayo sa mga sobrang sikat na mga talagang tinatabi pa natin sa ating higaan yung mga picture. Yung pa ang profile picture natin, yung ina-idol ho natin. Mga kapatid, tandaan ho natin, isang bagay na masikit sa Diyos sa buhay mo, paglabag sa second commandment. An idol is anything that replaces the one, the true God, or true God. The most prevalent form of idolatry in the Bible times was the worship images that were taught to embody the various pagan deities. So ito po yung mga, kung sila Baal po, meron niya silang imahe. Inilalagay yan sa bundok, sa matataas na lugar, sa mga importanteng lugar. Para pag nakita ng mga tao yon, luluhod sila at sila ay sasamba. Tayo ho sa panahon natin ngayon, hindi po yun ang nais ng Panginoon. Kahit sa Old Testament, hindi yun ang nais ng Panginoon. Walang imahe. Ang nais ng Diyos na ikaw ay sasamba sa Diyos. Sa puso't isip mo, yung manlilikhang Diyos ang iyon dapat na sinasamba. Kinamumuhian po ng Diyos ang pagsamba sa hindi nararapat. Pagbabalikan po natin yung Old Testament, marami pong verses, galit ang Diyos sa idolatry. Bakit po? Ninanakaw ng mga bagay na ito yung attention na dapat ay para sa Diyos. Kapag ang isang bagay ay ninanakaw na yung attention mo, hindi ka na nagpipray dahil nahuhumaling ka na sa isang bagay. Idolatry. Dahil hindi na Diyos ang iyong pinahalagahan. Isang bagay na kinakalimutan mo nang magbasa ng salita ng Panginoon. Dahil may mas pinahalagahan ka na kaysa sa salita ng Diyos. Idolatry. Babagsak po yan sa idolatry. Mga kapatid, sa panahon po natin ngayon, straightforward po tayo sa Panginoon. Tayo pong lahat ay
subject sa ganito pong, tayo po ay subject sapagkat po mayroon po tayong nature na magkasala. Ang kagandahan lang po sa mga Kristiyano, mayroon po tayong signal sa Diyos, which is ang Spiritong binuhay ng Diyos, ang Panginoong Jesus sa atin. Yan yung po yung nagsisignal sa Diyos. Kaya yung signal na galing sa Diyos, kokonek ho sa ating spirito na binuhay ni Kristo. Kaya kung buhay yung spirito po natin, kung talagang nakakakilala tayo sa Panginoon, kung talagang nakipag-isa tayo sa Panginoon, buhay po yung spiritong yon na kokonekta sa Diyos. At ang pipiliin ng spirito pong yon ay ang Diyos mismo. Sabi po ni John Calvin, so ng tao, mayroong parang pabrika o parang laging gumawa ng idolo. Maaring madalas po ito'y yung nag-ahanap siya ng kapayapaan sa kanyang puso. Yung kanyang pagkakilanlan. Sa magitan ng mga bagay na ito, o even yung ating relasyon, yung ating pakikipagkaibigan, yung ating pera, yung ating libangan. So ito po yung mga bagay na minsan nagiging idolo natin. Nagiging idol natin. Yung pera. Yung ating karelasyon. Yung ating mga kaibigan. Maging yung ating libangan. Sabi po ni John Calvin. Even po yung mga adiksyon ay mga anyo ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Gaya ng iba pang makamundong pang-akit na hindi makakapagbigay kasiyahan sa atin. Kapag ibinigay natin ang ating sarili sa mga ito, tiyak po, malalabag natin ang pangalawang utos. Ano po yung pangalawang utos ng Diyos? Ano po yung pangalawang utos ng Diyos? Huwag gagawa ng anumang imahe. Minsan po kahit na yung mga magagandang bagay ay maaring maging idolo kung hindi tayo magbabantayan, hindi tayo mag-iingat. Kahit daw po yung ministeryo na ginagawa po natin, kapag yung ministeryo na ginawa po natin ay hindi na para ukol sa Diyos. Minsan para lang tayo masiyahan sa ating sarili, kaya ginagawa ho natin yon. O kaya duty na lang natin. Minsan ito po yung nagiging sanhi na ginagawa nating idolo. Idol. O kaya po yung ating mga mabubuting gawa. Kapag ang focus ng ating mabubuting gawa ay tayo, para mapapurihan tayo, para i-appreciate tayo. O kaya po yung ating mga pamilya. So, kapag ang focus natin, ipinagpapalit na natin ang Diyos kahit sa ating pamilya. Sabi ni John Calvin, yun po ay nauuwi saan? Idolatry. Mga kapatid, dapat ang ating pag-asa, dapat ang ating nilulook forward, yung gagawin pa ng Diyos sa iyo, sa buhay mo. Kaya ang focus po natin, ang Diyos lamang. Pwede rin po natin maging idol ang ating mga sarili. Kaya wala ho tayong ibang gagawin. Wala ho tayong ibang ikukumpara sa Diyos. Kahit na yung ating sarili o anong pamang mga bagay. Kaya laging dapat number 1 sa puso't isip po natin, siya lang at wala nang iba. Pangatlong bagay po, ano po yung una? You shall not make idols. Number 2, you shall not worship idols. Number 3, God is a jealous God. Sa verse 5 ng Exodus, sabi po doon sa bandang gitna, sa second sentence, for I, the Lord your God, am a jealous God. Mapanibughuin. Hindi lang yun nagsiselos na Diyos. Mapanibughuin. Gusto niya yung attention. Tanging sa Kanya lamang.
Sa Deuteronomy chapter 6 verse 15, sabi po dito, sapagkat si Yahweh na inyong Diyos ay mapanibuguin. Inulit po ito ni Moses. Yung mismong sinabi ng Diyos, inulit ni Moses, kapag sumamba kayo sa Diyos-Diyosan, magagalit siya sa inyo at lilipulin niya kayo. Ito po yung rereading, muling binasa ni Moses, muling pinaalalahanan niya mga Israelita nung sila ipapasok na sa lupang pangako. Ang aklat po ng Deuteronomy ay restatement. Ito po binasa na, binigay na ng Diyos sa kanila sa aklat ng Deuteronomy o ng Exodus. Sa Deuteronomy po, muling ni-state, muling binasa sa bagong henerasyon. Ngayon po, ang utos na ito, yung pangalawang utos, ay naglalaman din po ng babala. Saan po? Sa susunod na henerasyon. Tayo po ngayon na naririto, pwede natin sabihin tayong henerasyon ngayon. Ano yung susunod na henerasyon? Yung ating mga anak at yung magiging anak pa nila. So sinasabi ng Diyos na kung hindi natin aayusin ang tamang pagsamba, ang ating tamang paglilingkod sa Diyos, ipamamana natin ito sa ating mga anak at sa kanilang mga anak pa. So ang ating po mga anak ay natututo kung ano yung ating mga ginagawa, kung ano yung ating pinaniniwalaan. Minsan po kahit hindi na natin sabihin sa kanila yung ating paniniwala, basta nakikita ho sa atin, alam ng ating mga anak, ito ang pinaniniwalaan ng aking magulang. Pansinin po ninyo yung mga tatay na sa bungero. Ano po ang gagawin ng anak? Hihimas din yan po yan ng manok. Mag-aalaga din niya ng sisiw hanggang paglaki ay himas-himas niya na rin. Kasi nakikita sa tatay. Di ba po? Kahit yung isang tatay na may bisyo, sasabihin ng tatay, huwag kang maninigarilyo, masama, tingnan mo ako ngayon, uubo-ubo na ako. Makikinig po ba yung anak? Hindi po. Kasi nakikita niya sa kanyang tatay yung ginagawa. Mga kapatid, yung maling paniniwala, maling pananaw sa pagsamba, itama na ho natin. Itama na ho natin ang ating mga buhay ngayon pa lamang. Bakit po? Tingnan ho natin ang susunod na henerasyon sa atin. Gusto po ninyo yung susunod na henerasyon, gagawa din ng mali na katulad mo ngayon? Piliin na ho natin ang tama, mga kapatid. So natututo po ang mga bata sa pagtingin sa kanila pong mga anak. Kapag tinitingnan po ng mga anak natin kung ano yung ginagawa ho natin, nakokopya nila. Nakokopya ho nila. Hindi man ho nilang sinasadya, pero nakokopya ho nila. Minsan pati yung mannerism ho ng magulang, nakokopya ng anak. Mga kapatid, ang pagsamba sa Diyos ay mahalaga sa Diyos. Huwag nating ilan ito, yung pagsamba natin, yung pagpapahalaga natin, huwag ho nating ilan ito sa mga bagay na hindi nais ng Panginoon. Worship God for who He is. Ang tanong po, kilala mo ba talaga ang Diyos sa buhay mo? Kilala ba ho natin talaga ang Diyos? Personal. Sino ang Diyos? Sino ang Diyos? Baka alam ho lang natin na nasusulat lang na ang Diyos ay manlilikha, ang Diyos ay makapangyarihan, ang Diyos ay ganito. Pero hindi ho natin siya nararanasan. Mga kapatid, habang natututo ho tayo sa salita ng Panginoon, habang nararanasan ho natin ito, eto po yung makikita ho sa atin. Kaya ho, tayo sumasamba sa Diyos hindi para pagpalain tayo ng Diyos. Kaya ho tayo sumasamba sa Diyos dahil ito ang kahingian ng Diyos sa atin. Tanging siya lamang po ang dapat nating pag-ukulan ng ating pagsamba. Amen po ba? Kaya wala ho tayong dapat pag-ukulan ng pagsamba, kundi ang tanging Diyos lamang, sapagkat ito ang hinihingi ng Diyos sa atin. Pangalawa po, worship God according to His command. Gagawin po natin ito sapagkat utos ito ng Diyos sa bawat mananampalataya.
Kung ito po inutos ng Diyos sa Israel, ngayon po inuutos ito sa mga pinili ng Diyos. Ikaw at ako po yun, mga kapatid. Sa mga taong nakipag-isa kay Kristo, hinihingi ng Diyos na sambahin siya, paglingkuran siya, siya ang priority ng ating buhay. Let us worship God through Jesus Christ. Sasambahin po natin ang Panginoon. Sasambahin natin ang Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Kaya ho tayo po ay sumasamba sa mga panahong po ito. Hindi lang po dapat every Sunday. Ang sabi ni Apostol Paul, araw-araw, oras-oras, every minute ng iyong buhay ay dapat pagsamba. Yung mga bagay na ginagawa mo ay dapat na pagsamba. Sapagkat yan ang ibibigay natin sa Panginoon. Sabi po ng John chapter 4, verse 24, sinabi ng Panginoon, dapat sambahin natin ang Diyos. Saan po? Sa Espiritu at katotohanan. So po, ang sino lang po makakasamba sa Diyos ay yung may Espiritu na binuhay ni Kristo. Sino po yon? Ang mga taong nakipag-isa kay Kristo. Kailanman po hindi makakapagbigay ng pagsamba, makapag-aalay ng pagsamba ang mga taong patay ang Espiritu na nasa kanila. Kailan po lang to nagiging buhay? Kapag ang isang tao po nakaranas ng born again experience na sinasabi ng Panginoong Jesus sa John chapter 3, verse 3, kailangang ipanganak na muli ang isang tao. Kapag ang isang tao po ay nakipag-isa kay Kristo, yun po ang simula. Kaya ang isang tao pong ipinanganak na muli, hindi niya kayang tanggihan ang Diyos na sambahin ang Diyos. Sapagkat buhay na ang Espiritu na nasa iyo, na nakakakonekta sa Diyos. Sino po yung katotohanan? Si Kristo. Ano sabi po ng Panginoong Jesus? John 14:6, I am the way, the truth, and the life. Yung nakatanggap ng katotohanan, si Kristo po. Ang nakatanggap ng katotohanan ay yung mga taong nakipag-isa kay Kristo. Kaya tayo po ang inaasahan ng Diyos na sasamba sa Kanya. Tayo ang inaasahan ng Diyos na magbabalik ng papuri sa Kanya. Amen po ba? Tayo po yung mga representative na pinili ng Diyos bilang Pilipino na sasamba sa Kanya. Kaya pagdating ho sa langit, tingin ko po ang aawitin ho natin doon ay wika natin. Sino po rito ang marunong pa ng ibang wika except Tagalog? O siguro yung mga Bisaya, aawit ho yan sa langit. Bisaya. Yung mga Ilocano sila aawit. Imagination ko lang po yan. No? Pero yun po yung mga wikang yon, sabi ng Panginoon, binigay ng Diyos para bigyang papuri ang Kanyang pangalan. Kaya yung wika nating Tagalog, gamitin natin sa pagsamba sa Panginoon. So, nais ng Diyos na tayo po ay sumamba, maging tapat at tumugon sa kung ano siya at kung ano ang Kanyang ginagawa. Hindi kung ano ang iniisip natin na itsura niya. Kaya ito po ang nagiging problema sa maraming tao. Naglalagay ho sila, ito ang itsura ng Diyos. Ito ang aking sasambahin. Ano po ang utos ng Diyos? Huwag nga kayong gawa ng anumang imahe na magre-represent na Diyos. So, nais niyang tularan natin ang Kanyang pagkatao at kaparaanan, ang Panginoong Jesus po. Kapag siya'y sumasamba sa Diyos, pumupunta siya sa isang lugar, mananalangin, magpupuri sa Panginoon. So, ang ikalawang utos po ay tumatalakay sa kung paano tayo sumamba sa Diyos. Bilang pagtatapos, ang pinakamalinaw na aspeto ng ikalawang utos ay hindi paggamit ng bagay na nakikita. Ibig sabihin yung mga imahe, yung isang parang makakatulong sa atin daw kapag tayo ay mayroong tinitingnan. Hindi po. So sa pagsamba, hindi natin nakikita o sa ating pagsamba sa Diyos,
walang ibang makakatulong sa atin kundi yung pagkakilala, pagkaalam natin sino ang Diyos. Kapag alam mo kung sino ang Diyos, ano ang Diyos? Diyos na hindi nakikita, na makapangyarihan sa lahat. So ipinagbabawal nito ang paggamit ng anumang bagay na kumakatawan sa Diyos o maaaring maging isang bagay ng pagsamba. Ipinagbabawal nito ang anumang uri ng pagkakahawig ni Kristo tulad ng mga larawan o imahe. Mga kapatid, ang pangalawang utos, huwag kang gagawa ng imahe o imahe na iyong luluhuran o pagsamba o bigyang halaga na mas mahalaga kaysa sa Diyos. Mga kapatid, ano nga ho ba yung what does the second commandment prohibit? Pinagbabawal, you shall not make idols. Pangalawa, you shall not worship idols. Number 3, God is jealous. God. Pagpalain tayo ng Panginoon, pero bago po yun, akin pong inanyayahan ng akin pong may bahay para po tayo, para handugan ang Panginoon at pagbulay-bulayan po natin yung mensahe ng Diyos na walang ibang tanging at makapangyarihang Diyos na dapat sambahin at paglingkuran, tanging Siya lamang. Katulad po ng ating pong inawit kanina, walang hihigit, wala nang hihigit pa sa Diyos. Amen. Patuloy po nating purihin ang Panginoon sa awit. Yung nakakalam po, pwede po kayong sumabay sa akin. Routes of blind and narrow street to see this man from Galilee, carpenters to say, leading fools astray, yet many kneel to give Him praise. That sees the hearts of all men, and He knows His Father's mind. He speaks His Father's words, for He comes in the name of the Lord. There is strength in the name of the Lord. There is power in the name of the Lord. There is hope in the name of the Lord. Blessed is He who comes in the name of the Lord. When my plans have fallen through, and when my strength is nearly gone, when there's nothing left to do but just depend on You and the power of Your name. And as we call upon Your name, Your strength to weakness to show, we can know the Master's plan, extend the Master's hand when we come in the name of the Lord. There is strength in the name of the Lord. There is power in the name of the Lord. There is hope
His name will be worshipped forever. Creator, Redeemer, and King. There is strength in the name of the Lord. There is power in the name of the Lord. There is hope in the name of the Lord. Blessed is He who comes. Blessed is He who comes. Blessed is He who comes in the name of the Lord. The name of the Lord. There is power in the name of the Lord. So manatili po tayo sa Panginoon, manatili po tayo hanggang dulo ng ating buhay. No turning back. No turning back. God bless po. Tayo pong lahat ay tumayo at tayo po ay mag-close sa panalangin. Salamat po, Panginoon, sa iyo sa umaging ito, sa patuloy na pagsama sa bawat isa, sa pagbibigay mo ng pagkakataon upang aming pong makasama ang bawat isa sa aming mga kapatid, sa pagsamba, pagpupuri, pagdakila ng iyong panghalan, gayon din sa pakikinig, Panginoon, at pagbubulay-bulay ng iyong mga banal na salita. Salamat sa mga paalala mo, Panginoon, na tunay ngang walang ibang Diyos kundi ikaw lamang, na nararapat naming pagkukulan ng aming panahon, ng oras, at ng aming mga pagkilala at lalo ng aming pagdakil at pagsamba. Dalangin po namin, Panginoon, na nawa ay ikaw lamang ang maging laman ng aming mga puso at wala nang iba pa, Panginoon, dahil yun po yung nais mo sa amin bilang iyong mga anak. Samahan mo kami sa aming pong paghiwa-hiwalay, pauwi, patungo sa aming mga tahanan, bigyan ng isang masaganang pananghalian kasama ng aming mga mahal sa buhay at patuloy namin pinapagkatiwala sa iyo, Panginoon, ang isang linggong darating. Ano man ang aming gagawin, Panginoon, ikaw po ang maging patnubay namin at lalo'y ikaw ang aming maluwalhati at mapapurihan. Purihin ka po, dakilang Ama, ito'y aming dalangin sa tanging pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Pinakamamahal, naway sumaating lahat ng pagpapala ng Panginoon sa Kristo, ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos Ama, ang pagkikipisa at kaaliwan, buhat sa banal na Espiritu, mula nga't magpasawalang hanggan. Amen.